Magandang araw sa inyong lahat, mga kastorya. May natanggap akong email kagabi na hindi ako pinatulog. Galing ito kay Rosa, isang OFW. Sabi niya, gusto raw niyang ikwento ang totoong laman ng balikbayan box niya na hindi nakikita sa Facebook. Pakinggan niyo to. Dear Adit, 10 kaming magkakapatid at ako ang inaasahan ng lahat. Noong nakaalis ako papuntang Dubai, akala nila nanalo na kami sa loto. Kada buwan, kailangan may padala. Kada birthday ng pamangkin, kailangan may Jollibee party. Sa Facebook, ang ganda ng mga post ko. Nakangiti sa harap ng Burj Khalifa, may hawak na Starbucks, suot ang mga branded na damit. Maraming nagko-comment, sana all, yaman na ni Rosa, pa-burger naman. Napapangiti ako, pero ang totoo, naiiyak ako habang nagtatype ng salamat. Kamakailan, umuwi ako para sa ika-60 birthday ng tatay ko. Nagpadala ako ng 3 malalaking balikbayan box bago ako lumapag. Punong-puno ng chocolates, sapatos, mamahaling sabon at mga gadget. Pagdating ko sa airport, sinalubong nila ako na parang bayani. Ang saya-saya namin. Pero may isang tanong ang kapatid ko na nagpatigil sa mundo ko. Ate, kailan ka ba bibili ng sarili mong bahay? Ang yaman-yaman mo na eh. Ngumiti lang ako, pero nung gabing yon, habang tulog na silang lahat, binuksan ko ang bag ko, inilabas ko ang aking maintenance na gamot. Hindi nila alam, may stage 3 cancer ako. Kaya pala ako payat sa mga picture ko, hindi dahil sa diet, kundi dahil sa chemotherapy na palihim kong ginagawa sa abroad. Yung mga branded na damit ko, galing sa basurahan ng amo ko na itinapon na nila pero maayos pa. Yung Starbucks na hawak ko, pinulot ko lang yung baso para makapag-picture at magmukhang okay ang buhay ko para hindi sila mag-alala. Lahat ng ipon ko, imbes na pang-opera ko, binili ko ng mga gamit sa balikbayan box. Bakit? Kasi gusto kong maalala nila ako na yung ati nilang matatag at mapagbigay, hindi yung ati nilang pabigat at may sakit. Ang hiling ko lang sa mga kapwa ko Pilipino na nakikinig sa vlog na ito, huwag kaming ituring na ATM. Itanong nyo rin kung kumakain na ba kami o kung pagod na ba kami. Kasi sa likod ng bawat branded na sapatos na suot nyo, baka buhay na namin ang kapalit. Grabe no, minsan ang tingin natin sa mga nasa abroad, pira lang. Hindi natin nakikita yung sugat sa likod ng mga ngiti sa social media. Ang payo ko sa inyo, huwag nating hintayin na mawala ang isang tao bago natin sila pahalagan ng higit pa sa material na bagay. At sa mga katulad ni Rosa, hindi masamang magsabi ng hindi. Hindi nyo kailangang ubusin ang sarili nyo para lang mapatunayan na matagumpay kayo. Kayo, anong masasabi nyo sa kwento ni Rosa? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin.